ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Ito ay kaapat na stasyon. Sa anong kadahilan kaya kung bakit si Jesus ay kinakailangang paghampasin at putungan ng koronang tinig? Kilala natin si Jesus at mababasa natin sa mabuting balita ano ang kanyang mga ginawa. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, nagpatawad ng mga makasalanan, bumuhay ng mga patay, ang mga bulag ay nakakita, ang lumpo ay nakalakad, at marami pang iba. Ito kaya ang ginawa ni Jesus kung bakit kinakailangan siyang paghampasin, pasakitin, at putungan ng koronang tinig. Mga kapatid, dalawang punto na siguro pwede nating pagnilayan sa stasyon na ito. Una, hindi kaya ang pagkainggit ng mga matataas na pari noon kung bakit dinala nila si Jesus kay Pilato upang hatulan ng kamatayan. Sila ay naiinggit sa mga mabubuting ginagawa ni Jesus. Mga kapatid, ilan sa atin, dahil sa pagkainggit, sinisira natin ang ating kapwa. At gumagamit din tayo ng ibang tao upang sirain ang ating kapwa. At sinisira din natin ang ating sarili dahil sa pagkainggit. Pangalawa, bakit kinakailangan nilang dalhin si Jesus kay Pilato? Bakit hindi na lamang sila ang humusga? Hindi kaya dahil sa kawalan ng responsibilidad? Ayaw nilang akuin ang responsibilidad na sa kanilang mga kamay nakaatang ang buhay, ang kamatayan ni Jesus. Mga kapatid, si Jesus mapayapa at tahimik na tinanggap ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinig upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus, tulungan mo kami na mapaglabanan namin ang inggit sa aming buhay. Na hindi kami dapat mainggit sa mga taong gumagawa ng mabuti. Bagkus, magpasalamat kami sa iyo. Bagkus, pasalamatan namin sila dahil sa kanilang mabubuting ginagawa. Na sa iyong pagkamatay, sa iyong paghihirap, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang kami ay maako namin ang mga responsibilidad na nakaatang sa aming buhay. Upang kami ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen.